Mainit na balita. Nagkaroon ng MOA signing, Memorandum of Agreement, parang kontrata. Ang Development Bank of the Philippines, PhilHealth Insurance Corporation, at ang Tingog Party List na pagmamay-ari kontrolado nila Martin Romualdez at ng asawa niyang si Yeda Romualdez. Nakakabahala po ito. Parang naging exclusive partner ng PhilHealth at ng Development Bank of the Philippines ang isang party list organization na makakakuha siya ng undue advantage, which is illegal ito sa konstitusyon. Klarong-klaro po mga kababayan na ito ay isang pagbibigay ng undue favor and undue advantage that can be interpreted under the Graft and Corrupt Practices Act violations. Ba't ko nasasabing maaaring unconstitutional? Ang legislation has nothing to do with budget allocation for the executive branch. And by branch. legislation, you mean the party list involved here, Tingog party list, as part of the MOA? Yes. Yes, and that was actually my question as well. Why are they part of the MOA in terms of implementation when party list having a seat in Congress is supposed to just be legislating? That's correct. Talagang marami ang nagulat sa isa na namang panibagong anomalya kaugnay pa rin sa malawakang korupsyong nagaganap dito sa ating bansa. Matapos nga ang issue patungkol sa di umano ay iligal na paglilipat sa bilyon-bilyong sobrang pondo ng PhilHealth papunta sa kabanang bayan na nagresulta pa nga sa paglalabas ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema upang pigilan ito, ay isa na namang panibagong kabulastugan ang kasalukuyang niluluto. Ito nga ay patungkol sa isang questionabling kasunduan sa pagitan ng PhilHealth, Tingog Party List ni Romualdez at Development Bank of the Philippines na di umano ay naglalayon sanang tugunan ang mga pangangailangang medikal dito sa ating bansa, ngunit naging katakataka dahil nga sa pakikisawsaw di umano ng isang party list. Biglang umugong ang isyong ito matapos questionin ni Health Reform Advocate Dr. Liachon ang legalidad ng nasabing kasunduan. Ayon nga sa kanya, ay bagamat maganda ang pakay ng nasabing programang ito, ay labis na nakakabahala di umano ang partisipasyon ng Tingog Party List na hindi na dapat kasama at talagang kaduda-duda na. Ayon pa sa kanya, ay walang koneksyon ng isang party list na makisali sa isang programa ng PhilHealth sa kahit anong kadahilanan pa man ito. Bukod pa sa isa daw itong paglabag sa ating saligang batas, ay posible na naman daw itong pagmulan ng malawakang korupsyon sa pondo ng PhilHealth, lalo na't idinawit nila sa programa ng gobyerno ang isang party list na pinamumunuan ng ilang mga politikong kasalukuyang aktibo sa Kongreso. Kahapon po sumambulat sa isang balita, no less than the former main consultant ng gobyerno during the time of former President Duterte, although naging controversial figure ito siya, si Dr. Lichon. Ang kanyang lechon ay hindi po yung Lidyas lechon o Milas lechon na spelling. Ang kanyang spelling ay Lichon. L-E-A-C-H-O-N. Si Dr. Lichon ay kilala pong public health advocate. Isa din po ito sa nagreklamo tungkol sa pangungulimbat ng bilyones na pondo ng PhilHealth na minaniobra nila Mr. Marcos at ng kanyang finance secretary upang kunin ang almost 60 billion pesos na illegal yan na bagay sapagkat yan ay hindi mo pwedeng ilipat at gamitin sa ibang mga pagkakagamitan sapagkat very specific po na pinagbabawal yan ng batas sa universal health care na sumasakop sa operations ng PhilHealth. So, si Dr. Lichon po, isa yan sa nagprotesta at naging very vocal na nagrereklamo. Kasama po namin na mga independent media practitioners, ako, sila Lorraine Badoy, kami nila Attorney Marlon Busantog sa Ipanaw Sambayanan. We did our share na imulat sa taong bayan na illegal, malversation yan at patungo yan sa pangungurakot na kobrahin mo at sakmalin ang pondo na para sa pagpapalaganap, pagpapalalim at pagpaparami ng benepisyaryo ng mga mahihirap na pamilya at individual na mga Pilipino na dapat dagdagan ng pondo at benepisyo sa PhilHealth program. So klaro tayo dyan. Si Dr. Lichon ay may isiniwalat kahapon at mukhang ito rin ang reklamo ng iba pang mga
nasa medical and health professionals at iba pang grupo ng mga advocate of anti-corruption and tagapagtanggol ng good governance. Sinabi ni Dr. Lechon na nagkaroon ng MOA signing, Memorandum of Agreement, parang kontrata, ang Development Bank of the Philippines, PhilHealth Insurance Corporation, at ang Tingog Party List na pagmamay-ari kontrolado nila Martin Romualdez at ng asawa niyang si Yeda Romualdez. Nakakabahala po ito. Bakit? Parang naging exclusive partner ng PhilHealth at ng Development Bank of the Philippines ang isang party list organization na makakakuha siya ng undue advantage, which is illegal ito sa konstitusyon. Mga lawyers nagsalita na rin po. At ito po ay nakapuna-puna sapagkat ipinagbabawal po yan ang tinatawag na dapat irespeto ang non-partisanship. Parang ang Tingog Party List na ito po, nakaupo ngayon si Yeda, na asawa ni Martin Romualdez bilang kongresista, at siya po ang chairperson ng Committee on Accounts, tagapagkontrol ng labas-pasok ng mga pondo, at hindi ka makakakuha ng pondo o maka-access ng pondo anumang oras kung hindi dumaan kay Yeda. Yun pong ibig sabihin ng chairperson ng Committee on Accounts. So asawa ni Martin Romualdez mismo at si Martin Romualdez ay nagkakaroon ng mini-conjugal dictatorship sa loob ng House of Representatives. So klaro tayo kung bakit ganoon ang poder ni Martin Romualdez. Isamantalang hindi naman niya pagmamay-ari ang mga pundong ito, and they don't even own the entire Congress or the House of Representatives at least. So itong Tingog Party List na ito nila Martin Romualdez ay pumasok sa isang Memorandum of Agreement na na-expose kahapon nila Dr. Lechon at ng iba pa mga health professionals and anti-corruption crusaders na ito'y isang nakakaduda at isa po itong maanomalya at iskandalusong pagbibigay ng pabor sa isang partisan group na party list group na pagmamay-ari ng Speaker of the House at kontrolado at ang kanyang asawa nakaupo pa upang maging access sila sa pagpapadaloy ng programs at mga pondo ng PhilHealth at papasok sa Development Bank of the Philippines. So ito po ay nakakaduda at maanumaliyang mga kalagayan na dapat mabusisi. This should be investigated at the Senate. Dapat maimbestigahan po ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi yan kung ano-anong walang kwenta na pang political demolition job at mga maruruming laro ng mga komunistang terorista at mga hilaw na komunista ang kanilang mga ginagamit na mga pagsasayang ng oras at pondo, lalo na dito sa Tuadcom na binuo nila Martin Romualdez bilang mga persecutors, bullies, at mga tagapaglabag ng karapatan ng mga resource persons at mga tagapagbastos ng proseso ng tamang pagpapatupad ng batas sa ating bansa. So, klarong-klaro po na ito'y isang maanumalya. Bakit nahakbang sa pagitan ng PhilHealth leadership, ng management ng PhilHealth, ng DBP, Development Bank of the Philippines, at ng Tingog Party List na kontrolado at pagmamay-ari nila Martin Romualdez? Klarong-klaro po mga kababayan na ito ay isang pagbibigay ng undue favor and undue advantage that can be interpreted under the Graft and Corrupt Practices Act violations. So, iskandaloso po ito. We are calling on Senator Chis Escudero and the Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Sino na ba ngayon na nakaupo sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi na po ako updated. Pasensya nyo, dati yan po ay Senator Tol Tolentino. Sino ba ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee? Parang si Alan Peter Cayetano ba? Hindi ko po sigurado kung siya. Dapat ito po ay maimbestigahan. Bakit ang asawa ng Speaker of the House na active and sitting congressperson or representative si party list na Tingog, ganon din po, chairperson pa na makapangyarihang Committee on Accounts, silang dalawa ay involved sa Tingog Sinirangan din na party list nila at ito ay ginagamit para sa kanilang pang-personal na political ambition upang makapasok. Dalawa sila mag-asawa, kongresista, pati bayaw niya na si Raymond Mendoza bayaw yata niya ito ay party list din sa TUCP, nakaupo din.
So ito po ay parang family enterprises na nila, ang Kongreso. Parang ang pondo ng taong bayan ay ginagamit na nila sa kanilang personal na pang-political na ambisyon at nagiging kalokohan na ang paggamit ng pondo na hindi napakinabang ng mamamayan at kabutihan ng bayan. So dapat maimbestigahan ito. Wala nang courtesy ito. Kung kaya nilang gawin ang pangbabalahura, pagtatarantado at pangbabastos sa ikalawang pangulo ng bansa o ikalawang pinakamataas na hinalal ng taong bayan, mahigit 32 million Filipinos na nagbigay ng mandato at sovereign mandate and sovereign authority kay Sara Duterte na vice presidente natin. At ngayon ginagamit nila ang mga komunistang impostor at mga hilaw na komunista, oportunistang politiko na survivors ng dilawan, pinklawan, bulok politics. Ngayon ito po iskandaluso ito. Ayon sa mga abogado, sa simpleng pagpapaliwanag, hindi mo po pwedeng gamitin ang isang grupo o organisasyon pangpolitika para makakuha ng eksklusibong pabor sa programa at pundo ng gobyerno. Yan ay akto o gawaing pangkurakot. That is a Graft and Corrupt Practices Act. So bakit nag-MOA sila, nag-Memorandum of Agreement ito? At ang pinag-uusapan natin dito, may kasaysayan na nga na sinasiphon, sinasakmal, hinihigop ng gobyerno ni Marcos at the end of the year ang natitirang mga pundo sa PhilHealth, which is illegal. Kaya nagpalabas ang Supreme Court ng temporary restraining order na napigilan ang pagkuha ng remaining 29 billion pesos sa PhilHealth. Pero nakobra at nasakmal na nila ang 60 billion na mga unused or unutilized funds ng PhilHealth na dapat ay gagamitin yan para sa pagpapalawak ng beneficiary base at sa coverage of benefits sa PhilHealth sa mga mahihirap na pamilya under the specific guidelines ng Universal Healthcare Law, batas. O ito naman, ngayon, ano po ang katayuang legal at ano po ang nandyan sa tingog party list na pagmamay-ari, kontrolado at negosyo nila Martin Romualdez na party list na nakakapasok sa loob ng Kongreso kasi may negosyo din na party list ang CPP, NPA, NDF. Yung party list nila na Alliance of Communist Teachers na pinamumunuan ng convicted criminal communist terrorist sponsor na si Franz Castro, ang kanilang Gabriela NPA Lovers party list at Kabataan NPA Recruiters party list. So ito po ay negosyo ng Communist Party of the Philippines. So magkakasosyo na ngayon sa pagninegosyo ng party list si Martin Romualdez at ang mga komunista at pati pong hilaw ng mga komunista, itong Akbayan Group ni Risa Ontiveros at ng kanilang mga hilaw at impostor na komunistang grupo na dating sinipa na sa CPP, NPA, NDF, ngunit ngayon nagsama-sama. At ang isa pa, nandyan din ang bulok na party list nila Dilima. Pumasok na rin siya sa party list. So negosyo na nila ito, mga kababayan. Yan ang kaibahan ng ipanaw sambayanan. Prinsipyo, dangal ng mamamayan, at tamang pagsulong ng paninindigan sa pagtatanggol ng karapatan, kabutihan at kagalingan ng mamamayang Pilipino at katutubong tribong pamayanan at ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino ang pinaninindigan ng ipanaw sambayanan, party list. Kaya ni isang tarpulin, wala pa po kami, wala kaming pondo. Kaya po nagsumikap si Ka Eric na maging aktibo muli sa social media dahil hindi pa kami nakakabalik sa aming programa sa Pilipinas Nating Mahal. Wala kaming pondo, wala kaming capital outlay for campaign, at wala kami pang mga donors. At ang only platform na naririnig at nakikita nyo na may party list pala na pwedeng manindigan para lumaban sa CPP, NPA, NDF na mga negosyo nila na party list na nagwawasak ng ating bayan ay sa pamamagitan po ng ipanaw sambayanan. Isa po si Ka Eric, number 3 nominee lang po ako dyan. Pero ako po ay nagsusumikap na matulungan ng mga ipanalo natin ang party list na ito through sa social media natin. Ngayon, nakakapag-as ng kilay at nakakapagpa-high blood na rin pati. Ano po ang pabor na ito na ibinigay ng gobyerno ng Development Bank of the Philippines at ng PhilHealth? Under po ito sa Executive Department. Under ito kay Marcos bilang bahagi ng ahensya ng gobyerno na may executive function. So walang pakialam dito si Martin Romualdez sa PhilHealth. Wala siyang pakialam dapat sa DBP. O bakit ang kanyang party list, ang kanilang party list enterprise ng asawa niya na Tingog party list ay nakakuha ngayon ng exclusive MOA.
At hindi malinaw anong role nila dito. Sa kanila ba dadaan ang mga programa ng PhilHealth at mamimigay sila ng mamumudmud ng mga forma ng political bribery forms like ayuda there, ayuda here, AKAP, AX, TUPAD, kung ano-ano pa, na mga pundong dapat ginamit sa irigasyon, modernisasyon sa agrikultura at mga kabuhayan at pagpapasigla ng industriya ng ating bansa, hindi para sa political operations ni Martin Romualdez sa kanyang maruming ambisyon na maging presidente at maging isang pinuno sa ating bayan na hindi niya makuha-kuha sa isang popular open elections kung si Sara Duterte ang kanyang kalaban. Kaya alam niyo na kung ano itong nagaganap ngayon sa ating bayan. This is very scandalous, mga kababayan. Please, i-share niyo pong video na ito ni Ka Eric. This is very scandalous. Patikim lang po ito kasi hinahanap din ngayon kay Martin Romualdez at kay Marcos na saan ang 26.7 billion pesos na nakatago at parking sa pork barrel na si Martin Romualdez lang pwede magpalabas ng pondong ito according to DSWD. At ang 176 billion na nakaparking din sa DPWH. Saan ang audit report nito? Na puro rin si Martin Romualdez lang ang pwede magpa-release niyan na mga pork barrel nila. Tinatawag nila yan na mga special fund na itinago ng pasimple. Ang nag-booking mismo nito, si Senator Amy Marcos. Ito na ngayon sa Senado. Kung mayroon kayong dapat makabuluhan na papanahon na dapat maimbestigahan, ito po ang nakakaduda na pagpasok sa Memorandum of Agreement ng party list na negosyo nila Martin Romualdez at aktibong nakaupo sa Kongreso for giving them undue advantage and undue benefits para magkupo at kumamkam ng mga benepisyo mula sa PhilHealth para gamitin sa kanilang pangpolitikang operasyon at makinarya to the disadvantage of the people and to the disadvantage of other political organizations na mayroon pong ganong katayuan na mga party list din. This is a very scandalous and anomalous development right now. The Speaker of the House must be investigated at ang kanyang asawa, and they should better resign from their positions, if not resign from their office as Congress members. So, klaro po Bunyon, thank you. Pangkapi-kapi, Kuya Eric, maayong aga. Thank you, Bunyon. So, pag-usapan natin ito, mga kababayan, pagbalik ko mula sa isang schedule, sapagkat we are about to travel na, nagpatikim lang po ako ng sabi ko kanina, ang malaganap na korupsyon at ang malinaw na incompetence o pagkainutil ng gobyerno ni Marcos sa gitna ng mga krisis, sa gitna ng mga pagkawala ng pondo, abuso sa pondo, at malaganap na korupsyon, panunumbalik ng kriminalidad at droga, at ang kawalan ng matino na direksyon ng gobyernong ito, at hindi malinaw kung sino ang nag-e-exercise ng totoong kapangyarihan ng pagkapangulo ng bansa. Asawa ba niya at ang kanyang pinsan? Kasi malinaw na siya ay flower base and wallpaper president. Ito ngayon, nahimik siya, hindi sila sumagot. Bunyon, nagdagdag pa talaga. Thank you, Bunyon. So mga kababayan, please share this video. Let us ask question. Let us dare to ask. Bakit binigyan ng pabor sa isang Memorandum of Agreement ng napaka-iskandaloso at anomalya na klase ng pabor? Anong role ng tingog party list ni Martin Romualdez at ng asawa niya while they are incumbent inside Congress na maging exclusive para daanan ng mga pundot programa ng PhilHealth at kasabwat pa ang Development Bank of the Philippines? Wala pong transparency ito. Wala din pong malinaw na public disclosure at walang public discussion. We do not expect na ito'y maimbestigahan sa House of Tambaluslos. Kontrolado niya yun nagkakaroon na nga dyan ng mini conjugal dictatorship ni Martin Romualdez at ni Yeda sa loob ng Kongreso. At wala ng mga karamihan ng kongresista dyan, hindi makapalag, hindi makapiyok. At hindi na nila mahanap ang kanilang boses, pati paninindigan. Okay? So, nawala ang kanilang mga, sorry for the word, nawala ang kanilang mga yagballs. Dahil sa pera, na hindi naman pera ni Martin Romualdez, pera ng taong bayan, pera ng mamamayan. So, dapat po ipatigil itong Memorandum of Agreement sa pagitan ng tingog party list ni Martin Romualdez at ni Yeda ng PhilHealth Insurance Corporation
ng mamamayang Pilipinong nagmamay-ari nito at ang Development Bank of the Philippines, which is also owned by the people. Kailangan po ito ay mapatigil. Magkaroon ng public disclosure at magkaroon po ng public investigation. At yan ay pwedeng gawin sa Senado. Kung may bayag din si Chis Kilay Escudero para ipakonvene ang Senate Blue Ribbon Committee. Nananawagan tayo kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Bongo, kay Senator Robin Padilla. Kung kayo po ay nagkakaroon ng paninindigan sa pagmamahal sa bayan, napaka-anomalya po ito na dapat maimbestigahan at inyo pong i-request sa Senate Blue Ribbon Committee ng open session. Pero patapos na kasi ang inyong session eh. Ang schedule nyo, December 18 yata, mag-break na kayo. Ang balik nyo, I think, middle of January na or third week of January. Then mga ngampanya na. Pero hindi tayo titigil na ito'y busisiin at kailangan pong siyasatin ng taong bayan. We will investigate this if they will not lift a finger about this sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Pangalawa, saan po ang audit report ng 26.7 billion, almost 27 billion na ipinarking na pondo nila Martin Romualdez sa DSWD, sa tinatawag nilang mga akap-akap, at ngayon may 39 billion para sa 2025 budget. Saan po ito? Alam nyo ba mga kababayan na walang audit pa yan, walang report? At ang 176 billion na pinarking din sa DPWH. Bilyones po ito ha. Kinumpute-compute po kanina ng isang grupo, nabasa ko sa isang independent source, na ang 39 billion AKAP Ayuda Here, Ayuda There program nila Martin Romualdez na isiningit sa DPWH ay pwede na pong sa 2025, next year ito, for election operation ito nila, pwede na sana po ito makapagpatayo ng solar energized 75,000 hectares na kayang abutin ng irigasyon na napakahirap ng patubig sa atin, and it can yield and produce 540,000 metric tons of additional rice production. And it can benefit more than 300,000 jobs sa agriculture sector. Imagine, gagamitin lang ng isang tao, ng isang grupo, ang 39 billion next year, at tatawagin nilang AKAP. AKAP para sa ano? Pangungurakot at pamimili ng boto? AKAP para sa political bribery, para bilhin ang loyalty ng taong bayan? Sa pundot pera natin mismo manggagaling? At sila ang magbubulsa sa diskarte nila. Hindi nga nila ma-account ngayon ang bilyon-bilyon na mga pondo na ginamit nila sa AKAP, AX, TUPAD, at pati po sa tinatawag na mga pinarking na mga pork barrel nila na nakatago sa ilang agencies of government like DSWD and DPWH by the hundreds of billions. So klarong-klaro mga kababayan, anomalya, questionable, at ito'y may mga bahid ng sumisingaw na illegal na pagpasok sa Memorandum of Agreement exclusive para sa Tingog Party List ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa, ang MOA ng PhilHealth at ng party list nila at ng Development Bank of the Philippines. Ito ang totoong balita. Ito ang totoong dapat maimbestigahan. At ang bilyones na mga pondo, hindi po tayo titigil sapagkat yan ay pera ng mamamayan. Dugo, pawis po ninyo yan. Kayong mga overseas Filipino workers, kayong mga manggagawa, tayong mga ordinaryong mga Pilipino, tayo po ang nagmamay-ari ng mga pondo na ito sapagkat nanggaling po yan sa inyo at sa ating pinaghirapang buwis na ating binibigay sa gobyerno sapagkat nasa batas yan at sa tungkulin natin yan, subalit hindi po nagagamit at napupunta sa mabuting layunin para paunlarin ang kabuhayan, ekonomiya at buong kabutihan ng ating lipunang Pilipino. Kawawang-kawawa ang bayan natin. Kaya yun ang title natin kanina. Korupsyon at incompetence ang magpapasiklab ng galit ng mamamayan at yan din ang magiging mitsa ng pagpapalayas kay Marcos at Romualdez sa kapangyarihan. Magaganap po yan mga kababayan. Wala na pong oras ang ating nagpahabol. So let's go to the MOA. What is a glaring red flag to you in terms of where this money will go? Meaning PhilHealth being part of this MOA, ano yung contribution nila at saan napupunta? Well, this is basically parang replica of the petition of Justice Antonio Carpio.
and Justice Morales, if you remember, that actually triggered the TRO. Kasi ang pera ng PhilHealth, kung may excess ka, wala kang ibang paggagamitan yan. Kung hindi, para sa pag-expand ng benefit at pagbaba ng premium mo at i-implement mo Universal Healthcare Law. Ngayon, LGU facilities ito. So the MOA, sa DBP, will provide right now the funding, and then PhilHealth will assist right now do sa implementation to sa LGU facilities. Nothing in their charter, ako, ang tagal ko nang alam yan, na about LGU facilities because Department of Health ang responsable doon. So if they think that the LGU facilities are really important, di dapat pinasok nila yan sa General Appropriation Act. Meaning, yes, funded by the government. By the government. Yes. And through then, the Department of Health. Through the Department because of that's Health. their mandate. So, in this case, in the MOA, PhilHealth is supposed to provide what? Because the DBP will be providing financing to build healthcare facilities in rural areas. Yeah. And then what is PhilHealth's role? Ang PhilHealth's role is there to facilitate daw ang payment in the hospitals and everything. But why do you need an intermediary or a party list, specifically one specific party list, para i-mandate ang PhilHealth to do their job? Hindi ba job dapat to talaga ng PhilHealth na magbayad talaga sa mga ospital, bigyan tayo ng benepisyo? Bakit may kailangan pang MOA? And then, the other thing, the party list, may tatlo daw siyang gagawin. One, they will coordinate which LGU facility that they will choose. Number two, they will provide complementary programs and training, Attorney Karen. And then, where will their funding come from? And then that's the Tingog. $64 question. Saan manggagaling yon? Eh sabi daw through the medical assistance program. So lahat parang ayuda na lang ang mangyayari. Pero bakit mag-i-involve pa ang PhilHealth dito samantalang hindi mandato ng PhilHealth yun? So ang nangyayari, yung pera ng PhilHealth na excess funds, magagamit na naman nasa paka-long term na LGU facilities. So, kung nung SONA ang Pangulo nung una, 3 years ago, dapat na ilagay nila sa GAA ito. Ang dapat ginawa ng PhilHealth, dahil umaapaw ang pera nila, galing sa GAA, sa Syntax Law, sa ating contribution, at iba pa, ang dapat ginawa niyan, in-expand mo talaga ang benefit package. At tatlo dapat ang aking suggestion para hindi magamit yung pera. Well, nagagamit lang kasi natin, Attorney Karen, pag na-hospital ka eh. What if nagkaroon ka ng PhilHealth HMO card so that you prevent the soaring number of heart attack? Yeah, you mean preventive approach. healthcare. So, the appropriate maintenance medicines and also, what about other wellness supplements, you think? Medicines or providential funds. Like ako sa SSS, nakapagbayad ako when I work in the private sector. Meron akong tinatanggap monthly. Ngayon, hindi mo naman nagagamit ng PhilHealth. Sino ba naman ang gusto ma-confine? So at age 60 na wala ka ng work, and then ikaw naman ay kailangan mo rin ng bayad sa mga medication mo, parang providential funds na pwede mo gamitin on top your SSS or GSIS, depending kung private or public ka, makakatulong pa ito sa iyo so that hindi ka magbabayad ng dialysis. You know, ang dialysis... So, is it, yung ini-imagine mo, is it in the form of a pension? Pension, outpatient package, emergency package na hindi kino-cover ng PhilHealth. At hindi mo ilalagay dito sa mga ganitong facilities. Kasi, ang problema ko dito ay yung misuse of funds. Yung RA Procurement Law 9184, sino mamamahala niyan? At sino ang pipiliin mo niyan? And the proximity to the election is suspect din eh. Kasi magro-roll over din ito eh. And we don't want patronage politics. At saka, ba't ko nasasabing maaaring unconstitutional? Ang legislation has nothing to do with budget allocation for the executive And by branch. legislation, you mean the party list involved here, Tingog party list, as part of the MOA? Yes. Yes, and that was actually my question as well. Why are they part of the MOA in terms of implementation when party list
having a seat in Congress is supposed to just be legislating. That's correct. Yun na nga ang hindi ko maintindihan yan. Kaya sa aking palagay, magkakaroon ka ng another layer of bureaucracy. Ang hirap ng mangyayari, meron pang ganitong klase. So, kaya natin siya nire-raise sa red flag kasi ayaw nating mapatulad uli eh. Kasi katulad ng diversion ng PhilHealth funds, biro mo, in the middle of the night, bigla ka lang nakuhanan nung May ng pera. Almost 60 billion na nga eh. And then kung hindi pa nag-TRO ang Supreme Court, maaring natangay pa yung 30 billion ng Nobyembre. And eto na naman ang magiging problema natin. Nakakaawa naman ang mga tao. Ako, I'm always in the hospital, Attorney Karen. Some patients, pag nakita na yung magagastos, uuwi na eh. Alam mo ba ang nagdadialysis? You mean some people opt not to get the treatment? Oo. And based on the study of Gideon Lasco, isang anthropologist, Dr. Gideon Lasco, ang pagbabayad natin sa PhilHealth through a study, PhilHealth, guarantee letter, pagtitiis, pagmamakaawa, wala eh. Ngayon, ang laki pala ng pera natin, bakit natin kailangan ng ganitong programa? Ang kailangan natin ay hindi long-term facilities na matagal pang gagawin. We need the money right now. So, kailangan ibigay natin kagad sa tao yon, yung perang yon na dapat na binabayaran ng bawat membro. Tsaka hindi nag-public forum, ha? And Dr. Tony, when you say malaking pera, how much money are we talking about that PhilHealth already has? Yan. That's why Senator J.B. Ejercito said in a press conference as well as a text message na sa January mag-oversight committee. Kasi lukad ng money. And I think nakita yan ng ibang mga tao na malapakalaki ang pera. Like around how much? I think by this time, unseen tax is about 500 billion. Mm-hmm. Okay. Now, how many members ang PhilHealth in the Philippines? 110 million tayo. Let's say 100 million ang nagbabayad ng premium mo. So, magkano yun? Magkano ang sin tax law na sa bawat alcohol, tobacco, soda? Magkano yung binibigay ng General Appropriation Act? Magkano yung exemption ng indigents, senior citizen, at saka yung may kapansanan, PWD? So, you would say, like, is it around over $1 billion? Over 500? More, a trillion siguro. Kasi, Trillion. Kasi kung ang latest reserve funds nila, umabot ng 600 to 700 billion eh. Oo. So, yung inire-replenish naman siya every year eh. Kasi may maninigarilyo ka pa rin every year eh. So, kung 5 years na siya, I think more than 700 or 800 billion na siya. But why are we not having any visibility in terms of how much money they really have? Well, that's the problem. Kasi sa Universal Healthcare Law, they're supposed to have an oversight committee that they should actually meet. I don't know the regularity or the timing, but it should be quarterly. Tapos may report ka to the nation of their financial statement. How much is the contribution right now of the workers? How much is the contribution ng sin tax law? So that you know kung nasan ito o nagagamit na ba. So what happened to that oversight committee? Bakit wala? That's another question na dapat ginagawa ng Senate and Congress. Hindi ba dapat ginawa ng Kongreso to at ng Senate na pangalagaan ang pondo ng PhilHealth? Kaya ngayon, ang nangyayari, nagkakaroon ng detour kung paano siya gagamitin. And the very people who are supposed to protect the public funds are the ones, to me, allegedly violating the same principles. So walang transparency and there's no oversight, but we have a diversion of funds. Yun yung nangyayari ngayon, in your opinion. Yeah, kasi inamin naman ni Secretary Recto during July 30 that through a letter last February to President Ledesma, and even in a hearing, inamin na niya that there was an order from Malacanang to remit 90 billion. So, and then ang gagamitan
based on the letter, unprogrammed appropriations and infrastructures. So bakit ka magpapa-infrastructures? Samantalang ang Universal Healthcare Law is not for infrastructure. It's basically for the benefit package kung mahuhospital ka. Now, kung gusto